Maligayang panonood pong muli. So ngayon po i-share ko sa inyo yung dalawang trigang na switch. So ito ay temporary wiring pa lamang. So may renovation kasi tayong ginagawa. Tapos bago natin i-finalize, tinesting muna natin. At ito yung mga lumang switch na sa luma na tenant kasi ito ay office space. So tinesting muna natin, kaya ganito yung tsura niya. Yan, kung napapansin nyo ay yan, hindi pa siya na-arrange, saka luma yung switch na ginamit natin dito. So ngayon ipa-finalize na natin to. So papalitan na natin ng bagong trigang switch na dalawa. So yung kulay pula na wire dyan, yan yung ating pinaka live o hot wire. Tapos yung anim na itim, yan yung ating mga papunta sa ating mga ilaw o yung return natin. Yan. Tapos may extra dyan na kulay puti. Yan naman ay for future na upgrade, sabi ng may-ari. Kasi nagbabalak din siya na palagyan niya ng mga smart switches. Kasi yung mga smart switches po ay kailangan po ng neutral wire. Yung iba ay kailangan din ng ground. Pero ito, since naka PVC naman tayo, ay hindi natin lagyan ng ground. Pero may abang po yan sa itaas. May manhole dyan. Pwede na nating lagyan ng ground. So ito na yung pinaka bago natin na trigang switch. So share ko lang din sa inyo yan yung pinaka basic pag-assemble ng trigang switch. Yan, napakadali lang naman ito, especially sa mga veterano na electrician. Pero sa mga gustong mag DIY, mga baguhan po, yan, sundan nyo lang po itong video natin at napakadali lang po ito. Yan, may slot lang yan dyan, parang clip lang siya. So ilalagay mo lang sa slot yan yung parang pin din ng ating switch. Yan, sundan mo lang yan. Tatlo din yung nakalaan dyan para sa trigang switches natin. Yan, kung tugang na lang yung switch nyo, ay ganun din naman yung yung plate nya. Parehas lang siya, kaso yung posisyon ng switch nyo ay dalawa lang. Kung single switch naman ay isa lang din. So nagkakaiba lang dyan is yung kanyang plate cover. Yan, kung trigang ay pang trigang din na plate cover ang inyong ilalagay o yung sa set nya na inyong bibilhin. So yan, ganun lang po siya kadali. Tapos test nyo kung hindi ba siya maluwag o naiipit. Kasi pag hindi sakto yung pagkasalpak nyo dyan is matigas po siyang pindutin yung inyong mga switch. Saka ito may nakausli dyan na sa baba, may slot din yan, so hindi yan pwedeng baliktarin. Kasi pag nabaliktad nyo yung slot ay hindi maayos yung takip. Saka syempre yung ating dalawang mounting screw dyan sa may gitna, yung parang may oval. So yan na po, tapos na natin yung ating dalawang trigang switch. Saka syempre jumperan na natin yan. So sa pag jumper naman, discarte nyo na kung gaano ka haba yung i-jumper nyo, saka kung gaano nyo gagandahan. Ang advantage lang o disadvantage kapag masyadong mahaba yung inyong i-jumper, ay mahihirapan po kayong i-fix yan sa final sa inyong utility box. Kasi nga masyado nang puno yung mga wires doon, lalo na kapag trigang. So dapat tansyahan lang ng haba ang inyong i-jumper. At saka mahirap din tong kapag stranded, gaya yung kanina nahirapan tayo kasi nga lalo na kapag malambot yung klase na wire yung nabili ng ating customer. Kasi may mga stranded na medyo siya, kahit na halimbawa 3.5 mm, medyo solid siya kumpara doon sa iba, lalo na yung mga hindi masyadong kilala na brand. So yan, kapag ganun yung nangyari, dapat ulitin nyo talaga yon, kasi dapat papasok talaga yung kabuuan na yung strand ng wire kung stranded. O kung solid naman ay mas mainam, mas madali po yung isalpak. Yan, dapat walang usli dyan o hiwalay na o naputol na strand. Kasi pag ganun yung nangyari ay hindi mo na ma-maximize yung kapasidad ng inyong
wire. Halimbawa 7 strand yan, hindi pumasok yung isa o dalawa, hindi na magiging, halimbawa yung kapasidad yan is 15 amperes, hindi na magiging 15 amperes yun kasi nga nabawasan na ng isa o dalawang strand. So ganun lang po kasimple. Yan, dapat walang nakita dyan na copper wire, para at least kung may mag-service dyan o in the future magtanggalin nyo, at least mas mataas yung safety kasi nga wala siyang nakausli na mga copper wires. Halimbawa o kapag aksidente nyong mahawakan yung likuran ng inyong switches. Yan, tapos pagka ganyan yung strand niya is humiwalay, so yan, babalikan nyo talaga yan at dapat maayos na pagka-install. Pagkatapos nating gawin ito, yan, tinupi ko na lang para hindi siya masyadong maipit doon sa ating utility box kasi magiging sagabal po yan at hindi na natin maayos na ma-screw yung ating mounting screw kapag masyadong marami na yung wire. So ngayon po ay finalize na natin to. So tatanggalin natin yung mga lumang plate at saka yung lumang switches. At dito, yan, iniwalay ko na yung tatluhan, yung ating mga return. Yan, tatluhan sila. Tapos yung yan, neutral natin na abang. Tapos yung kulay pula, yun yung ating pinaka hot wires o live wire natin. Yan yung magiging supply natin dyan para sa ating dalawang 3-gang na switch. Ngayon, ang gagawin natin dyan, instead na i-jumper ko lang dito na natin na switch, ginawa ko in-splice natin. Kasi nga, mas marami itong load na to. Iniiwasan ko po lang yung mga halimbawa lost contact. Yan, pero nasa diskarte nyo naman yan. Ito kasi marami ng mga load, may mga chandeliers, although kaya naman ng circuit kasi computed naman to. Pero sa akin lang, para sa diskarte ko na lang din, yan, in-splice ko na yan dyan para iwas siya ng lost contact. Especially yan, marami ito at dalawang 3-gang switch na po ang ating ikinonect. Pero nasa sa inyo pa rin yan, sa diskarte nyo, pwede namang i-jumper na lang din. Kasi pag nangyari dyan is dadaan lahat ng load sa pangalawang switch kapag i-jumper nyo dito sa pinakauna o pangalawang switches. Pag ganon, in-splice nyo, ang mangyayari dyan, yung supply natin o yung load ay magiging rekta na. So ibig sabihin, yung dalawa na lang na switch sa baba ang dadaan sa pinaka-supply nyo. Ganon din sa kabila. So yan siya. Tapos lalagay na natin yung mga return wires natin, yung 6 na itim. Yan, so ganun lang po kadali mag-install ng 3-gang switch. Yan, pagkatapos na po nyan ay ma-mount na natin yan. So arrange lang natin yan, ating mga wirings. Yan, at lalagyan na natin yan ng screw. So kung nagustuhan nyo po yung ating video, paki-comment lang po kung ano yung mga diskarte na sa inyo bilang electrician, o kung may mga katanungan po kayo, comment nyo lang po. May pa po tayong mga videos dyan, mga motor controls and DIYs, mga electrical wirings. Paki-like, share naman po. Muli, maraming salamat po sa panonood. Ingat po.